Sa channel na ito, madalas kong sinasabi na hindi dapat magkompromiso ang lipunang kanluranin sa alinman sa mga halaga nito para lang magbigay daan sa ibang kultura. Halimbawa, nagpasya ang lipunang kanlurani na hindi maging malupit sa mga hayop. Sila lang ang unang gumawa nito at posibleng may sumunod kalaunan. Ngunit ang kanluranin ang unang lipunan na nagparusa sa mga tao na malupit sa hayop. Sigurado akong nakita mo na ang mga video mula sa mga bansang nasa ikatlong daigdig kung saan sinasaktan o inaasar ng tao ang mga aso at pusang gala. Hindi yan nangyayari sa kanluran, pero may mga baliw at psychopath din kahit saan. Pero sinabi ng kanluran, hindi namin ito papayagan. May mga taong napatawan ng napakahabang sentensya dahil sa kalupitan at pagpapabaya sa kanilang alagang hayop. Iyan ay isang napakagandang pagpapahalaga ng kanluran. Pero sa hindi malamang dahilan, para lang makisama sa ibang kultura, naging mapagkunyari ang kanluran. Sa isang banda, ikinukulong nila ang sarili nilang mamamayan kapag nagpapakita ng kalupitan sa mga hayop. Pero sa kabilang banda, sinasabi nila sa mga Muslim na ayos lang na malupitin yung katain ng mga hayop na gaya ng baka o kamelyo. Hindi dapat natin ginawa yon. Hindi dapat natin pinayagan yon. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat magbigay ng konsesyon sa banyagang kulturang masama ang hangarin. Tingnan mo, hindi ito matatapos. Kasunod nila ang mga aso. Galit ang mga Muslim sa mga aso. Tingnan mo ito, dahil galit ang kanilang propeta sa mga aso. Iniutos ng propeta ng Allah na patayin ang mga aso. Noong panahong yon, dahil si Muhammad ay umiimbento ng siya habang nagpapatuloy ang usapan, kaya parang, sige, dahil galit siya sa mga aso. Parang sinabi niya, alam mo, patayin ang lahat ng aso na parang baliw. Pagkatapos, nagsimulang pumatay ang mga tagasunod niyang walang isip. Pinatay rin nila ang asong dinala ng isang babae mula sa disyerto na siyang nagligtas sa kanya. Mabuting aso yon. Kaya sabi ni Muhammad, siguro hindi ko dapat patayin lahat ng aso dahil may mga kapaki-pakinabang din. Maya-maya lumapit ang mga magsasaka at manganggaso at sabi nila, "Uy, ginagamit namin ang aso." Kaya pagkatapos noon, sinabi ni Muhammad na ipinagbawal na ang pagpatay sa kanila. At sinabi niya, ang patayin na lang ninyo ay ang mga asong itim. Patayin lang lahat ng itim na aso. Hindi ba't nakakagulat yon? Hayaan nila siya kinumuhian. Pero tingnan mo ito. Tingnan mo kung sinong sumusunod sa kagustuhan nila ngayon. Mahal ng mga taga-kanluran ang kanilang mga aso, tulad ng pagkamuhi ng mga Muslim sa kanila. Kaya nakita natin ito nitong mga nakaraang buwan kung saan ang mga Muslim, dahil dumarami sila at lumilika ng sarili nilang mga engklabe at ghetto, pakiramdam nila may karapatan silang ipilit ang kanilang kagustuhan sa ibang tao. At ipinakita ko na sa inyo ang maraming video kung saan nagkaroon ng alitan ng mga taga-kanluran at mga Muslim na sinasabihan sila na hindi mo dapat dalhin ang aso mo dito, bla bla bla. May mga parke na biglang may karatulang bawal ang aso. Pero tingnan mo kung sino pa rin ang gumagawa ng gusto nila. Karaniwan, mga walang isip at woke na baliw ang pinaghihinalaan. Tingnan mo ang babaeng ito at kung paano nila ito inilalahad. Hindi dahil sa mga Muslim. Mga aso lang. Panurin mo. Tingnan mo ang babaeng ito at ang boomer na ito. May problema tayo. At sa totoo lang, marami itong kinalaman, marami itong kinalaman sa mga pambansang park at ang pagdadala ng mga tao doon at paggawa ng mga pambansang park para sa lahat. Pambansang parke para sa lahat, ano? Kung may aso doon, malinaw na hindi para sa mga Muslim ang mga pambansang parke dahil ayaw nila sa aso. Isa sa mga problema ay ang mga aso. Sa totoo, hindi lang ito dahil maraming Muslim ang nahihirapan sa aso. Nakakadiri. Tungkol ito sa mga taong di marunong magkontrol ng aso. Pero bakit nahihirapan ang mga Muslim sa aso? Dahil ba marami sa kanila ay walang aso bilang alaga? Meron naman silang aso. Pero hindi dapat iyon maging hadlang para sa ibang tao. Ang tanga naman ng boomer na yan. Ipinakita ko lang sa'yo kung bakit ayaw nila sa mga aso. Ito ang dahilan kung bakit ayaw nila sa mga aso. Ang dami nito. Sa totoo lang, marami pa akong maipapakitang ganitong mga gintong kasabihan ni Muhammad. Tingnan mo ito. Kung hindi lang dahil ang mga aso ay kabilang sa isa sa mga komunidad o bansa ng mga nilalang, inutusan ko na sanang patayin silang lahat. Pero patayin ninyo ang mga asong puro itim. Ang sinumang mag-aalaga ng aso, bukod sa mga gamit sa pagsasaka, panganggaso o pagpapastol ng mga hayop sa bukid, mababawasan ng isang karar ang gantimpala bawat araw. Galit si Muhammad sa mga aso. Baka nakagat siya ng aso nung bata siya o kung ano paman. Meron siyang di makatwirang takot sa mga aso.
Dahil sa bilyon-bilyon tagasunod na walang tanong o duda, basta na lang nila kinamumuhian ang mga aso. Iyan ang dahilan. Pero tingnan mo ang boomer na ito. Sabi niya, hindi kasi ginagawang alaga ng mga taong ito ang mga aso. Wala silang mga aso bilang alaga. Ang mga aso sa kanila ay hindi dapat yun maging dahilan para pigilan ng iba. Mga tao na dalhin ang kanilang mga aso sa probinsya. Dahil may ilan talagang ayaw nito. Maraming tao, gaya ng alam natin, ang nahirapan. Pero kaya ito mga payaso na ito ay patuloy na isusuko ang inyong mga kalayaan, ang inyong mga pinahalagahan, isa-isa. Para biging daan ang kanilang mga munting alaga dahil tinitingnan nila ito bilang isang pet project. Dahil alam mo, sila ay tinatamaan ng tinatawag na suicidal empathy. Gusto lang nilang maramdaman na mabuti silang tao. Gusto nilang maging bayani sa mga ibang komunidad. Kaya ganito ang sasabihin nila. Mga Muslim, ayaw ninyo ng aso? Sige, magkampanya tayo kontra aso. Gusto nyo Free Palestine? Sige, sasama kami. Yun lang. Yun lang. Kaya ganyan. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Kaya sinabi ito ni Congressman Randy Fine. Kung pipilitin nila tayong pumili, ang pagpili sa pagitan ng mga aso at mga Muslim ay hindi mahirap gawin. At syempre, sinabi niya yon matapos sabihin ng Muslim na ito sa New York na, sa wakas, ang New York City ay papalapit na sa Islam. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang mga layunin. Tingnan mo ang mga ambisyon. Papalapit na sa Islam. Oo, may lugar ang mga aso sa lipunan. Ibig sabihin, ginagamit sa pangangaso at pagsasaka ayon sa kanilang propeta. Sobrang sarado ang isip ng mga taong ito at wala silang sariling pag-iisip. Sinusunod nila ng lubusan ng Islam. Tingnan mo ito. Sa totoo lang, nagsusuot siya ng hijab. Kung ano man yun, parang kalahating hijab, kalahating kung ano man. Kaya kahit itong tinatawag na lipstick Muslims, hindi siya lipstick Muslim. Palestino siya kaya tingin ko tunay siyang jihadist. Yung mga lipstick Muslim, yung mahilig sa modernong kasuotan na kanluranin. Sa kaloob-looban nila, dala pa rin nila ang mga halaga at pananaw na pinakalat ng kanilang propetang pinuno ng digmaan noong ika-7 siglo. Ganun talaga. Tingnan mo to. Sinasabi niya na sa wakas ay napapalapit na ang New York City sa Islam. May lugar naman talaga ang mga aso sa lipunan, pero hindi bilang mga alagang hayop sa loob ng bahay. Gaya mismo ng sinabi ni Muhammad. Palagi naming sinasabi na marumi sila. Alam mo kung sinong marumi? Ikaw ang marumi. Mas pipiliin kong pagkatiwalaan ng aso ko kaysa sayo. Wala namang masama doon. Kaya nga, tulad ng sinabi ni Congressman Randy Fine ang sinabi niya. Sabi niya, pasensya na, pipiliin ko ang aso ko kaysa sayo. Huwag mo kaming pilitin. Sabi niya, kung pipilitin kaming pumili, ayos lang kung dito nagsimula ang tweet. Pero kung pipilitin kaming pumili, palalawakin ko pa yon. Sabi ko, kung pipilitin kaming pumili, hindi mahirap pumili sa pagitan ng kalupitan sa hayop at sa mga Muslim. Ibig sabihin, ipagbawal ang halal na pagkatay. Malupit yon. Nagpasya ang lipon ng kanluranin bilang kolektibo na hindi papayagan ang kalupitan sa hayop, kaya magdadagdag tayo ng gastos. Pipilitin natin ang mga magkakatay at ang mga katayan na istun muna ang hayop. Nadadagdagan ba nito ang gastos mo? Malas mo na lang, hindi tayo magiging malupit. Pero dumating ang mga Muslim at ang mga boomer na tulad nito ay nagsabing, hindi, dapat maging mabait tayo sa kanila. At mabait tayo. At tingnan mong resulta. Hindi sila titigil. Hindi sila titigil sa kung anuman ang naibigay mo na sa kanila. Patuloy silang babalik para humingi pa. Hihingi pa sila ng higit pa. Kaya naman tagahanga ako ni Randy Fine na inatake ni Piers Morgan. Hindi ko alam kung totoo ang kritisismo ni Piers Morgan o ginagawa lang niya ito. Hinahanap lang niya ang kontrobersyal na bagay para maimbitahan ang bisita at dumami ang views. Kung yan ang business model niya, ayos lang at gumagana naman. Tingnan mo ito. Kaya ani ko tweet niya ito at sinabi, Nakakadiri kang gago. Ano bang nakakadiri doon? Kung papapiin ako sa pagmamalupit sa hayop, pag-iwan sa aso ko, o pagkakaroon ng mga Muslim sa komunidad, madali lang ang sagot. Pasensya na. Walang masama doon. Kaya naman, tinupad yang sinabi niya at gaya na inaasahan, inimbitahan ni Piers Morgan si Randy Fine at binigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Pakinggan natin. Sino ang sumuporta sa Hamas? Mga Amerikanong Muslim. Huwag kalimutan ng mga nandoon. May malaking porsyento ng mga Amerikanong Muslim na gustong mamuhay sa ilalim ng Sharia. Ang katotohanan, hindi ito 100% ay hindi ibig sabihin na wala itong problema at hindi rin ito 1% lang. Ito ay makabuluhang porsyento ng mga tao na humihiling na sumunod tayo sa gusto nilang paraan ng pamumuhay.
Mulay, kung papipiliin ako sa aso ko o sa mga nagsasabing di ko siya pwedeng alagaan, madali lang ang sagot ko. Sa tingin ko, ganyan din ang pananaw ng 70, 8% ng Amerikano. Kung gusto ng mga Democrat na sabihin bigot ka dahil ayaw mong isuko ang aso mo, sige lang, ipaglalaban namin yan buong araw. Oh, hindi ko rin nakalaing ipaglalaban nila yan. Dahil hindi rin naman gagana. Alam ko, nagkaroon na ako ng aso. Lumaki rin ako na walang aso. Siyempre, lumaki ako sa Pakistan. May di makatwirang takot sa aso sa Pakistan dahil marami kasing askal doon na madalas mangagat. Madalas mong mapansin na ang mga South Asian, Indian o Pakistani ay umiiwas agad sa gilid kapag may kasalubong na naglalakad na may aso. Pero ang dati kong partner na isang Australiano, syempre mahilig siya sa mga aso. At may maliit kaming aso. Kung pupunta ka sa Instagram ko, makikita mo ang mga lumakong litrato. Meron kaming maliit na aso, si Charlie. Ang cute niya. Oh, gusto ko rin ng aso. Pero mas pabor ako sa maliliit. Ang malalaki, maganda para manakot ng tao. Kaya, ang aral ng kwento ay huwag maging katulad ng mga boomer na ito. Wala silang tigil. Hihilingin pa nilang isuko mo ang mga aso mo. Hihilingin nilang tiisin mo ang mga Muslim na nagdadasal sa kalsada. Sasabihin nila, ano ngayon kung ang mga Muslim ay sumisigaw ng Allah Akbar gamit ang malalakas na loudspeaker? Kasi may mga kampana rin naman daw ang mga simbahan. Hindi sila titigil sa kahit ano. Kaya huwag mo silang bigyan kahit 1 pulgada. Sa totoo lang, panahon na para bawiin ang nawalang puwang.